Matapos ang 9 na taon na halos walang tulog at labis na pagod, unti-unting bumigay ang isip ni Yuji. Sa kanyang pagkabaliw, tumakbo siya ng walang direksyon hanggang sa tumalon siya sa harap ng isang truck at agad na namatay. Ngunit sa halip na tuluyang maglaho, napunta ang kanyang kaluluwa sa ibang mundo. Pagmulat niya, may isang slime na lumitaw sa tabi niya at tila inaakay siya papasok sa kagubatan. Sinundan niya ito ng ilang oras hanggang sa marating nila ang isang misteryosong kubo na puno ng daan-daang aklat ng mahika. Isa sa mga ito ang Grimoire of Divine Destruction. Habang nasa loob siya, napansin niyang dumarami ang mga slime sa kanyang paanan at biglang nag-activate ang divine system na agad nagpaamo sa lahat ng ito bilang kanyang mga familiar. Nagsimulang gumalaw ang mga slime sa buong silid upang hanapin ang mga mahiwagang grimoire, at sa loob lamang ng ilang segundo ay nakakuha si Yuji ng libo-libong kakayahan sa pamamagitan ng kanilang paningin at nakamit ang titulong Sage. Tinawag siya ng mga slime na Yuji, at doon niya napagtanto na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay mayroon na siyang pangalan. Lumipas ang 1 linggo at pumasok siya sa isang magical academy upang matutunan ang tungkol sa mundong iyon, ngunit nabasag niya ang divine sphere nang sukatin nito ang kanyang mana level. Habang sinusubukan ng kanyang fire magic, nagtaka ang instructor kung paano siya nakakapag-cast ng spell ng walang incantation, kaya humingi ng paumanhin si Yuji dahil nakalimutan niyang gamitin ito at binigkas ang salitang fireball bago tuluyang gawing abo ang bato. Habang papunta siya sa Adventurers Guild, may isang dryad na lumapit sa kanya at nakiusap na tulungan siyang kolektahin ang lahat ng dragon mushroom sa kagubatan. Kahit alam niyang may ibang dahilan kung bakit kailangan ito ng ganoon karaming kabuti, pinakilos ni Yuji ang kanyang mga slime at agad nilang nakolekta ang lahat ng mushroom sa kagubatan. Nang makuha na ng dryad ang lahat ng sangkap para sa kanyang potions, nagpasalamat ito sa pamamagitan ng paglikha ng isang hardin ng mga bulaklak at nangakong paglilingkuran si Yuji habang buhay. Habang pauwi siya, ginamit niya ang isang slime upang magmasid sa kagubatan ngunit biglang may sumabog at agad niyang naiwasan ng isang goblin na tangkang umatake sa kanya. Ipinatawag niya ang kanyang mga slime at mabilis nilang pinabagsak ang goblin, saka siya umalis nang hindi napapansin na may isang demonic stone na lumilikha ng mga ito. Pagbalik niya sa Adventurers Guild, inakala ng receptionist na susuko na siya sa kanyang quest, habang ang ibang hunters ay minamaliit siya bilang isang mahina na tamer. Inutusan ni Yuji ang kanyang slime na ilabas ang lahat ng dryad flowers, at nagtaka ang guildmaster kung paano siya nakakuha ng sapat na dami para tumagal ng 2 taon. Biglang may sumigaw na may paparating na alon ng mga halimaw mula sa kagubatan, at kasabay nito ay bumalik ang slime na ipinadala ni Yuji at ibinalita na libo-libong goblin ang papunta sa guild habang inuusal ang kanyang pangalan. Inutusan ng pinuno ang mga tao na lumikas habang ang mga sundalo ay handang isakripisyo ang kanilang buhay upang ipagtanggol ang kanilang mga pamilya. Ngunit sinabi ni Yuji na may paraan siya upang iligtas silang lahat. Inilabas niya mula sa kanyang slime ang isang napakalaking buto ng dragon at ipinaliwanag na kaya niyang gamitin ito upang muling likhain ang apoy ng isang makapangyarihang nilalang at lipulin ang buong hukbo ng goblin. Hindi naniwala ang karamihan at inisip na isang walang kwentang slime tamer ang magdadala sa kanila sa kapahamakan, ngunit napansin ng isang hunter na may kakaiba sa kanyang mga slime at hiniling na bigyan siya ng pagkakataon. Sa huli ay pumayag ang pinuno at inilagay ang lahat sa ilalim ng pamumuno ni Yuji. Habang pinapalibutan nila ang guild bilang depensa, umakyat si Yuji sa tuktok ng gusali, at nang ihagis ng mga hunters ang mga granada sa himpapawid upang paputukin ng mga mamamana, isang malakas na ulan ng mga talam ang bumagsak sa buong larangan. Gayunpaman, patuloy pa ring dumarami ang mga goblin, kaya isiniksik ni Yuji ang malaking buto ng dragon sa lalamunan ng kanyang slime kahit na nagsisinungaling lang siya tungkol sa tunay nitong kapangyarihan. Sa sandaling iyon, inactivate niya ang Sage system at sinuri ang lahat ng kanyang kakayahan upang mailigtas ang bayan habang nililipol ang mga goblin. Samantala, nakita ng dryad ang isang misteryosong lalaki sa kagubatan na may hawak na magic stone. Nang sabihin ni Yuji sa kanyang mga slime na masaya siyang nakilala sila, naunawaan ng mga ito na handa na niyang isakripisyo ang mga ito, kaya agad silang tumalon sa isang dimensional gate. Napansin ng guild attendant na may kakaiba kay Yuji, at sa mismong sandaling iyon ay lumitaw ang mga slime sa itaas ng lalaki. Inilipat ni Yuji ang kanyang mana upang pigilan ng mage habang naglalabas ng barrier upang pigilan ang kapangyarihan ng bato, ngunit napilitan ng lalaki ng isang spell na kagatin ang sarili niyang dila. Kasabay nito, mabilis na nauubos ang stamina ni Yuji, kaya inutusan niya ang kanyang mga slime na tulungan siya habang ipinapasa niya ang kanyang mahika upang magpakawala ng mga fireball na sumunog sa mga goblin. Ngunit sa kabila nito, halos masakop na ng mga alon ng halimaw ang bayan. Napagtanto ni Yuji na ang tanging paraan upang mailigtas ang lahat ay ang paggamit ng Hellfire of the Mice, ngunit alam niyang madadami pati ang bayan, kaya naglabas siya ng isang napakalakas na barrier upang protektahan ang mga sundalo mula sa pagsabog.
Habang humahanga si Lily sa kanya, inutusan niya itong tumigil sa pagtatago at ilikas ang mga hunters mula sa front lines. Inatasan niya ang mga slime na bumuo ng depensa sa paligid ng bayan habang ang Dryad ay pumasok sa kanyang dimensional gate at pinalibutan ng mga slime ang buong lugar. Gayunpaman, may isang goblin na nakalusot at nang tangkain ni Ayel na patayin ito, sumugod si Harry Stain upang itaboy ang halimaw ngunit hindi ito tinabla ng kanilang mga atake. Sa sandaling malapit na silang mamatay, biglang sumulpot ang maalamat na Fenrir, kinagat ang Goblin King at hinayla ang mga hunters pabalik sa bayan. Sa pagkakataong iyon, inactivate ni Yuji ang kanyang barrier na sumaklaw sa buong bayan at nagtataka ang lahat kung sino ang may kakayahang gumamit ng ganitong kalakas na mahika na tila pang Diyos ang antas. Nagtaka ang mga adventurer kung paano niya nagawang gamitin ang ganitong uri ng spell na karaniwang sisira sa katawan ng sinumang gagamit nito. Samantala, nakatingin si Lily sa kanya at iniisip kung bakit niya itinatago ang kanyang kapangyarihan. Kahit na may ilang goblin ang nakaligtas sa pagsabog, halos bumagsak na si Yuji dahil ubos na ang kanyang lakas mula sa sobrang paggamit ng mana, ngunit inutusan pa rin niya ang kanyang mga slime na maghanda para sa isa pang pag-atake. Muli niyang ginamit ang Hellfire of Demise, sinusunog ang buong paligid upang tuluyang lipulin ang natitirang mga goblin. Ngunit matapos gamitin ang spell, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Pagkagising niya, nakita niya ang kanyang mga slime na naghihintay kasama si Lily, habang natagpuan ng mga adventurer ang pinagmulan ng Magic Stone at napagtanto na nagsisimula na ang isang propesya. Habang iniinom ni Yuji ang likidong ibinigay ni Lily, sinabi nitong itinago niya ang kanyang sikreto mula sa lahat ngunit nagtataka kung bakit pinipili niyang itago ang kanyang kapangyarihan. Hindi sumagot si Yuji, at umalis si Lily habang hinihiling na makapagpahinga siya ng maayos. Ang dati niyang buhay ay puno ng paghihirap at pagsasamantala, kaya ngayon ay masaya siya na nagamit niya ang kanyang buhay upang iligtas ang iba. Habang naglalakad siya sa kagubatan sa gabi, iniwan niya ang isang slime upang imbestigahan ang misteryosong lantern dahil nang sabihin ng Guildmaster na malapit na ang pagbagsak ng Central City, napagtanto niyang iyon ang susunod nilang pupuntahan. Makalipas ang isang linggo, dumating sila sa kabisera ng mundo, ngunit napansin ng isang dragon ang kanyang aura at may 3 lalaking nagtipon upang patayin siya sa panahon ng Blue Moon. Sa loob ng lungsod, napagtanto ni Yuji na nagugutom ang kanyang mga slime dahil hindi pa sila kumakain ng isang linggo, at napansin din niyang tinititigan sila ng lahat ng tao sa paligid. Gayunpaman, napansin ni Gobta ang isang butcher shop kaya nagpa siya si Yuji na bilhin ang buong tindahan upang mapakain ang kanyang mga slime. Makalipas ang ilang oras, pumasok sila sa guild at sinabi ni Ruby na masyadong mahina ang isang slime tamer para sumali sa kanilang grupo, ngunit nang makita niyang may kakayahan si Yuji sa monster tracking, agad niya itong tinanggap dahil isa ito sa pinakamahirap makuhang kakayahan. Maya-maya, may isang lalaking mukhang si Dracula na tila may sariling problema ang lumapit at inalok si Yuji na sumali sa kanilang party. Nagpakilala rin sina Tina at Lisa, at napansin nilang may tinatago si Yuji na higit pa sa inaakala nila. Sinabi ni Yuji na ito ang unang beses niyang sasali sa isang party, ngunit wala itong pakialam kay Lisa dahil naniniwala siyang makakatulong ang kanyang tracking skills upang mailigtas sila, at mas mabuti pa raw siya kaysa kay Vladimir dahil misteryosong nawawala ang lahat ng party na sinasamahan nito. Naalala ni Yuji ang dati niyang mga katrabaho na laging nagtatalo at nainis siya sa alaala. Habang naglalakad sila sa kagubatan, pinag-usapan nila ang plano na hanapin ang pinagtataguan ng Earth Dragon, ngunit napansin ni Yuji na may kakaiba sa kanilang grupo. Biglang tumakbo si Vladimir hanggang sa mapaligiran sila ng 4 na lobo, at nagtaka ang mga babae kung bakit sila dinala nito sa panganib sa halip na umiwas. Napansin ni Yuji na may ika-5 lobo sa itaas nila, ngunit bago pa siya makagamit ng mahika ay agad itong pinatay ni Vladimir at sinabing siya na ang bahala. Habang nilalabanan nito ang mga lobo, napansin ni Yuji na sinasadya nitong buhayin ang ilan at nagpapanggap lang ang mga ito na patay, kaya nagpa siya siyang sumabay muna upang alamin ang totoo. Pagsapit ng gabi, napagtanto ni Yuji na inililihis sila ni Vladimir sa ibang daan, ngunit sinabi nitong mas ligtas ito upang makaiwas sa mga bandido. Inutusan niya silang matulog muna habang siya ang magbabantay. Bandang 3:00 ng madaling araw, binalaan si Yuji ng kanyang mga slime na tumakas si Vladimir habang siya ang naka-duty, at alaman din niyang nawawala sina Tina at Lisa. Habang tumatakbo si Vladimir, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya, at bagamat akala niya ay nahuli na siya, napansin niyang nasa kabilang bahagi ng kagubatan sina Tina at Lisa. Sinabi ni Tina na naging kaina-hinala si Vladimir nang siya ang magboluntaryong magbantay, ngunit nang iminungkahi ni Lisa na humingi sila ng tulong kay Yuji, sinabi ni Tina na mahina ito bilang isang tamer. Biglang lumapit si Vladimir sa kanila habang hawak ang kanyang sandata, at nang may gumalaw sa mga palumpong ay agad niyang inihagis ang kanyang blade patungo sa isa sa mga slime ni Yuji.
Inakala niyang napatay niya ang especially Iya, ngunit napansin niyang wala itong tinamaan dahil nagawang itago ng slime ang presensya nito. Ibinunyag ni Yuji na binigyan niya ito ng kakayahang maging halos hindi mapinsala upang mailigtas ang buhay nito. Nang magsimulang tumakas si Vladimir, sinundan siya ng dalawang babae ngunit nakaiwas siya sa mga bitag na kanyang inilatag hanggang sa makarating siya sa kubo kung saan nagtipon ang tatlong lalaki noong nakaraang gabi. Nang tanungin siya ni Elder Meles kung ano ang kanyang nakuha, sinabi niyang nakakuha siya ng dalawang mahalagang babae kasama ang kanilang target at balak niyang sabihin na namatay ang mga ito sa isang grupo ng mga goblin tulad ng ginawa niya sa kanyang mga nakaraang party. Ngunit alam na niya na sinusundan siya ng dalawang babae at naisip ni Meles na iyon na ang tamang oras. Sinimulan niyang sakalin ang isa sa kanyang mga tauhan habang sinasabing dumating na ang gabi ng sakripisyo. Napagtanto ni Tina at Lisa na kailangan nilang tumakas, ngunit nang matapakan nila ang isa sa mga bitag, napansin sila ni Vladimir at naisip nilang katapusan na ng kanilang buhay sa sandaling iyon. Gayunpaman, may isa pang bitag na biglang sumabog, kaya napansin ng Elder na may isang napakalakas na nilalang na nagpapagana ng kanilang mga alarma. Nagpasya silang huwag na itong pansinin, ngunit ang nilalang na iyon ay walang iba kundi ang grupo ni Yuji. Nakahanap si Yuji ng isang mid-level na spell upang itago ang kanyang kapangyarihan at inutusan niya ang kanyang mga slime na pumwesto. Nang makita ng mga babae ang kanyang mga slime, ipinasa ni Yuji ang kanyang ranged frost blast sa mga ito, at agad na nabuo ang isang dome ng yelo na bomb alot sa buong pinagtataguan ng kalaban. Doon niya napagtanto na mas malakas pala siya kaysa sa inaakala niya. Matapos nilang alisin ang mga katawan, nagtanong si Lisa kung si Yuji ang gumamit ng spell, ngunit sinabi niyang isang rogue ice dragon ang nagligtas sa kanila dahil masyado siyang mahina para gumamit ng ganoong mahika. Maya-maya, nagsimulang kumalat ang isang kulay ubeng ulap sa kalangitan. Habang naghahanda silang bumalik, sinabi ni Yuji na magsiscout muna siya, kaya pinakawalan niya ang kanyang slime pataas upang masuri ang buong kagubatan. Nang makahanap ng magandang pwesto, nagtataka sina Tina at Lisa sa kanilang nasaksihan, lalo na nang makita nilang ang mga slime ang gumawa ng apoy at nagtayo ng kanilang mga tent. Hindi nagtagal, nakatulog ang dalawa habang naaalala ni Yuji ang prophecy ng Elder tungkol sa sakripisyong magaganap sa Blue Moon kinabukasan. Habang hinahanap nila ang Earth Dragon, nagpasya si Yuji na itago ang kanyang tunay na lakas at nag-activate ng magic limiter upang magmukhang normal. Sinubukan niya ang kanyang mahika sa pamamagitan ng pagbato sa isang lobo, ngunit nang magsimulang lipulin ng kanyang mga slime ang mga halimaw sa unahan, biglang naging kulay ube ang langit at may liwanag na bumagsak sa lupa na sumire sa kagubatan. Isang asul na dragon ang lumitaw sa himpapawid at agad itong napansin ni Yuji kaya binalaan niya ang mga babae na nasa likod nila ito. Tumakbo sila patungo sa kabundukan, ngunit nauna na ang Fenrir at ang mga slime ni Yuji na pinapatay ang lahat ng halimaw sa paligid. Pagdating nila, nakita nilang patay na ang lahat at nagtaka ang mga babae kung paano nakokontrol ni Yuji ang napakaraming makapangyarihang slime. Biglang bumukas ang lupa at lumitaw ang Earth Dragon sa kanilang harapan. Napagtanto ni Yuji na sa ilalim ito nagtatago sa buong panahong iyon. Dahil sa takot, nagtago ang mga babae sa likod ng bato, ngunit sinabi ni Yuji na siya na ang papatay sa halimaw. Nang sumugod ang dragon, nagcast siya ng spell at pinaputok ng kanyang mga slime ang mga bato papunta rito, ngunit hindi ito tinablen. Sinubukan ng dalawa pang slime na sunugin ito, ngunit napansin ng mga babae na walang epekto sa makakapal nitong kaliskis. Kaya dinagdagan ni Yuji ang lakas ng kanyang mahika, ngunit nang magpakawala ng mga bato ang dragon patungo sa mga babae, sinalag ito ng kanyang mga slime gamit ang mas maliliit na bato. Dahil sa galit, gumulong ang dragon papunta sa kanya, ngunit nakaiwas si Yuji at patuloy na umatake gamit ang kanyang mga slime. Kahit ganoon, hindi pa rin ito nasasaktan at muli itong sumugod hanggang sa biglang umihip ang isang malakas na aipo-aipo mula sa mga bato. Nang gamitin ni Yuji ang isang illumination spell, nakita niya ng malinaw ang dragon sa harap niya at pinakawala ng Hellfire of Demise, sinusunog ang halimaw hanggang sa bungo na lamang ang natira. Nang gabing iyon, pagbalik nila sa guild, nagulat si Ruby nang malaman na napatay nila ang Earth Dragon. Inilabas ng isang slime ang bungo nito bilang patunay, kaya binayaran sila ng 10,000 gold coins. Ngunit sinabi ng pinuno ng mga kabalyero kay Yuji na kailangan nilang mag-usap sa isang pulong. Sinabi ni Ken na lumitaw ang asul na dragon ayon sa prophecy, at habang tinatanong niya si Yuji tungkol sa Earth Dragon na kanyang nilabanan, naalala ni Yuji ang mga katulad na pulong sa dati niyang buhay. Nang matuklasan niya ang kakayahang photography, ginamit niya ito upang ipakita ang imahe ng dragon sa papel. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, iisa lamang ang taong nagkaroon ng ganitong kakayahan, kaya inilabas ng pari ang Book of Legends. Ayon dito, minsan pa lamang lumitaw ang dragon noon at lumaki ito sa ilalim ng madilim na kalangitan sa loob ng 3 araw bago tuluyang nilipol ang buong kontinente.
Nang itanong ni Ken kung paano ito natalo, ipinaliwanag ng pari na pinatay ito ng isang divine emissary na may kapangyarihan ng mga Diyos. 30 taon na ang nakalipas sa panahon ng solar eclipse, isinagawa sa katedral ng kabisera ang isang spirit summoning ritual upang magpatawag ng isang bayani mula sa hinaharap, 30 taon sa unahan, upang iligtas ang mundo mula sa isang kalamidad. Ngunit inakala ng pari na nabigo ang ritual dahil muling lumitaw ang dragon eksaktong 30 taon matapos itong isagawa. Biglang naging kulay ube ang langit at sinabi ng isang slime kay Yuji na lalo pang lumalaki ang dragon. Nang ibalita ito ni Yuji sa mga pinuno, napagtanto nilang maaaring masira ang kanilang mundo sa loob ng 3 araw, kaya naisip ni Ken na ang tanging paraan ay ang atakihin ng dragon kinabukasan. Kinabukasan sa cafeteria, napansin ni Yuji ang pari at nagtaka kung bakit siya nito tinititigan. Nang gabing iyon, nagpakilala ang pari bilang si Kot Omni at inilabas ang isang sinaunang dagger na dinala niya mula sa kabisera. Ibinigay niya ito kay Yuji, at ipinakita ng sistema na ito ay isang hindi nasisirang dagger of keys na may kakayahang palakasin ang mga epekto ng mahika. Sinabi ng pari na regalo niya ito kay Yuji at tinawag siyang Divine Emissary. Nang gabing iyon, habang iniisip ni Yuji kung paano nila haharapin ang dragon, sinabi ng kanyang slime na lalo pa itong lumalaki. Napagtanto ni Yuji na mas lalakas pa ito kinabukasan, at naalala niya ang sinabi ng kanyang instructor na kakaiba ang kanyang mahika. Nang itanong niya kung ibig sabihin ba nito ay mahina siya, sinabi ng instructor na kabaliktaran, sobrang lakas nito. Doon niya napagtanto na maaaring siya ang itinakdang magligtas sa mundong ito. Kaya nang gabing iyon, pumunta siya sa kagubatan kasama ang kanyang mga slime at agad nilang natagpuan ang dragon. Nang handa na siyang sirain ito, inactivate niya ang Hellfire of the Mice at pinakawalan ng isang slime ang apoy na sumabog ng malakas, ngunit hindi ito tinabla ng halimaw. Sa galit nito, nagpakawala ang dragon ng isang napakalakas na atake na sumaklaw sa buong kagubatan at sumaira pa sa bangin. Nang matapos iyon, nanatiling ligtas si Yuji dahil sa kanyang shield, ngunit napansin niyang sinisipsip ng dragon ang enerhiya ng kagubatan at lalo pa itong lumalaki. Kinuha ni Yuji ang kanyang dagger at napagtanto na iyon na ang kanyang tanging pag-asa, iniisip na maaari niyang ituon ang Hellfire of the Mice sa talim nito. Agad siyang sumugod kasama ang kanyang mga slime, at nang magpakawala ng panibagong atake ang dragon, nag-activate siya ng shield at ligtas na nakalapag. Habang muling sumusugod, naghanda na naman ang halimaw ng isa pang pag-atake, ngunit inihagis ni Yuji ang isang slime at nag-activate ng barrier upang maipihit ang atake nito. Nang makita ang pagkakataon, hinugot niya ang kanyang dagger at gamit ang jump boost spell ay patuloy siyang tumalon pataas papunta sa dragon. Habang sinusubukan siyang wasakin ng halimaw, nagpakawala si Yuji ng fireball at isinaksak ang dagger sa mata nito, sabay pinakawala ng Hellfire of the Mice sa loob ng katawan nito kaya bumagsak ito sa lupa. Ngunit sa akala niyang tapos na ang laban, hinampas siya ng buntot ng dragon at tumilapon siya sa mga bato. Mabuti na lamang at naka-activate ang kanyang shield, ngunit napansin niyang paubos na ang kanyang mana. Sa sandaling iyon, muling lumipad ang dragon at naghanda ng isang napakalakas na atake, kaya naglabas si Yuji ng sunod-sunod na shield upang protektahan ang sarili. Habang inilalabas ng dragon ang enerhiya nito, iniisip ni Yuji kung paano niya ito mapapababa sa lupa, ngunit napansin niyang unti-unting humihina ang kanyang mga shield. Sa sandaling iyon, napansin ni Yuji ang kakayahang Divine Strike. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang napakalakas na atake na tumama sa dragon at nagbagsak dito sa lupa. Sinamantala niya ang pagkakataon, sumakay siya kay Proud Wolf at sabay silang sumugod sa halimaw. Isinaksak ni Yuji ang kanyang sandata sa leeg nito at pinakawalan ng Hellfire of the Mice na tuluyang hamati sa ulo ng dragon hanggang sa sumabog ito at naglaho. Matapos mapatay ang dragon, nagpasya si Yuji na bumalik sa bayan kinabukasan. Nang makita siya ni Ken, sinabi nitong lumino na ang kalangitan at nagtaka kung sino ang nakapatay sa dragon, ngunit inisip niyang si Yuji iyon at nagpasalamat sa kanyang tulong. Sa cafeteria, sinabi ni Tina kay Yuji na kikilalanin sila bilang mga bayani kahit wala naman talaga silang ginawa. Sa isip ni Yuji, napagtanto niyang mahina at walang silbi ang dalawa at nagtaka kung paano sila nabubuhay sa kagubatan. Nang tanungin ni Lisa kung ano ang balak niyang gawin, sinabi ni Yuji na aalis na siya at iiwan ang lugar ngunit wala siyang ideya kung saan pupunta. Iminungkahi ni Lisa na pumunta siya sa Ricardo, isang bayan sa kanlurang bahagi ng kagubatan na kilala sa masasarap na pagkain. Nang gabing iyon, habang umaalis si Yuji, nagpaalam ang dalawa at umasa na makakaya niyang mabuhay mag-isa, ngunit iniwan ni Yuji ang kanyang mga slime upang bantayan sila. Habang naglalakbay siya sa kagubatan, biglang nagpakita ang Dryad sa kanyang sistema at agad siyang ipinatawag. Pagdating niya, sinabi nitong may tumutubong espesyal na mga kabute sa lugar kung saan namatay ang dragon at kailangan niya ang tulong ni Yuji upang gumawa ng isang espesyal na potion.
Nang magtanong si Yuji kung bakit ito lumitaw mula sa puno, ipinaliwanag ng Dryad na kaya niyang gumawa ng sage potions mula sa pulang kabute at mana restorative mula sa asul na kabute. Nang itanong ni Yuji kung ano ang ginagawa ng asul na kabute, sinabi nitong ibinabalik nito ang mahika ng isang tao. Ngunit napansin ng Dryad na kakaiba ang kulay ng potion at sinabi nitong may problema sa mga kabute dahil sobra ang laman nitong kapangyarihang mahika. Sinabi niyang maaari niya itong ayusin gamit ang malinaw na tubig, kaya tumulong si Yuji sa pamamagitan ng paggawa ng isang distiller gamit ang kanyang barrier magic at inutusan siyang pakuluan ang tubig hanggang lumino. Sa sandaling iyon, naalala ng Dryad ang unang pagkakataon na nagkita sila. Matapos ma-reincarnate si Yuji, natagpuan niya itong walang malay sa isang puno at ginamit ang magic conveyance upang iligtas ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sariling mahika. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, sinabi ng Dryad na naubos ang kanyang kapangyarihan dahil sa isang magic stone at hindi siya makaalis sa kagubatan. Agad na ginamit ni Yuji ang Dispel Curse at ginawang ordinaryong bato ang nasabing bagay. Nang may mga halimaw na lumabas mula rito, naglabas siya ng anti-magic barrier at ginamit ang Hellfire of Decimation upang agad itong sunugin hanggang maglaho. Bilang pasasalamat, nagsummon ng Dryad ng mga bulaklak mula sa mga ugat ng puno at sinabing utang niya ang kanyang buhay kay Yuji. Nang mapansin ni Yuji na ang potion ay kahawig ng mga magic stone, ipinaliwanag ng Dryad na ito ay nahaluan ng Dragon's Grace, isang espesyal na kapangyarihan na matatagpuan lamang sa lugar kung saan namatay ang isang dragon. Ang kapangyarihang ito ang dahilan kung bakit tumutubo ang mga kabute, at sinabi niyang maaari itong gamitin para sa mabuti o masama dahil kaya nitong magpagaling ng kahit anong sugat at makatawag ng iba't ibang uri ng halimaw. Pagkatapos linisin ng mga slime ang tubig, hinaluan ito ng Dryad sa potion at agad itong naging kulay asul. Tuwa na tuwa siya dahil gumana na ito at nagpasalamat kay Yuji sa pagtulong. Ilang minuto matapos iyon, binigyan niya si Yuji ng ilang sage potions at mana restoratives bago siya nagpaalam na babalik na sa kagubatan at biglang naglaho. Habang nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, napansin ni Yuji na nababalot ng makapal na hamog ang kanilang daraanan. Sinabi ni Proud Wolf na may mga taong malapit, kaya sinundan nila ang amoy hanggang sa makarating sa isang bagong landas. Di nagtagal, nakarating sila sa isang lumang nayon at inisip kung ito na ba ang Ricardo. Habang tumitingin-tingin si Yuji, napansin niya ang mga payat at kakaibang nakangiting mga residente at nainis siya sa kanilang itsura pati na rin sa kanilang mga kubo. Biglang lumapit ang pinuno ng nayon at tinanong kung paano siya nakarating doon. Sinabi ni Yuji na nagkamali lang siya ng daan, kaya inimbitahan siya nitong kumain bilang paghahanda sa kanyang paglalakbay. Ngunit nang makita ni Yuji ang pagkain, tumanggi siya at sinabing hindi siya gutom dahil mukhang hindi ito maayos. Tinanong siya ng pinuno kung may dahilan siya sa pagpasok sa nayon, at sinabi niyang papunta siya sa Ricardo ngunit naligaw. Napansin niya ang mga residente na nakatitig sa kanya mula sa mga bintana, kaya nagpasya siyang umalis dahil hindi niya nagustuhan ang kanilang kilos. Habang nagpapatuloy sa kagubatan, inisip ni Yuji na malapit na silang makarating sa Ricardo, ngunit paglabas nila ng kagubatan ay napunta sila sa isang lugar na nababalot ng yelo at malakas na blizzard, na tila ibang mundo. Dahil sa lamig, nag-activate si Yuji ng insulation barrier upang manatiling mainit. Makalipas ang ilang oras, narating din nila ang Ricardo. Sinabi ng mga gwardya na biglang nagsimula ang blizzard ilang araw na ang nakalipas. Nang tanungin kung bakit siya naroon, sinabi ni Yuji na naghahanap siya ng makakain. Sa loob ng bayan, sinubukan niyang humanap ng restaurant ngunit napansin niyang halos walang tao sa mga kalsada at maging ang tubig ay nagyelo. Nang makarating siya sa isang kainan, sinabi ng babae na sarado na sila at mas inuuna nilang manatiling mainit kaysa magluto. Naisip ni Yuji na siguradong masarap ang pagkain doon at tinanong kung kailangan lang ba nila ng panggatong. Sinabi ni Lily na napakahirap makahanap ng kahoy. Hindi na ito pinansin ni Yuji at agad siyang pumunta sa kagubatan upang kumuha ng panggatong. Gumamit siya ng palakol at sa tulong ng combat art, naputol niya ang maraming puno sa isang atake lamang. Ilang minuto lang, ginawa na niyang mga troso ang mga ito at gamit ang kakayahan ng kanyang mga slime na mag-absorb ng moisture, pinatuyo niya ang mga kahoy. Pagbalik niya sa kainan, nagulat si Lily sa laki ng mga dala niyang kahoy, ngunit sinabi ni Yuji na gamitin na lang ito sa pagluluto. Agad siyang tumawag ng chef, ngunit sinabi nito na masyadong tuyo ang kahoy at maaaring masunog ang buong lugar kung gagamitin iyon. Kagad namang ginamit ni Yuji ang kakayahan ng kanyang slime upang ibalik ang tamang moisture sa mga troso. Nang makita ito ng chef, napagtanto niyang iyon ang eksaktong kailangan nila. Sinindihan nila ang kalan at nangako ang chef na gagawan si Yuji ng espesyal na pagkain. Ito na ang pinakamagandang balita para kay Yuji, kaya inutusan niya ang kanyang mga slime na ilabas ang natitirang mga kahoy.
Agad itong inilabas ng slime at isinuka ang mga troso sa isang malaking bunten, at habang ginagamit ni Yuji ang slime moisturization, pinainit at inayos ng mga slime ang mga kahoy. Sa sandaling iyon, kumalam ang kanyang tiyan kaya nagpa siya ang chef na ipagluto siya bilang pasasalamat sa kanyang tulong. Hindi nagtagal, inihain sa kanya ang grilled steak at sa unang kagat pa lang ay tila napunta si Yuji sa langit sa sobrang sarap. Pagkatapos niyang kumain, nagpasalamat siya, ngunit sinabi ng chef na hindi pa iyon ang pinakamagandang putahe nila. Dahil dito, lalo siyang na-excite at nangakong babalik kinabukasan upang matikman ang mas masarap pa nilang pagkain. Ngunit sinabi ni Lily na hindi nila maaaring ubusin ang lahat ng panggatong dahil wala ng kahoy ang buong bayan para sa kanilang mga tahanan. Napaisip si Yuji na ito ang pagkakataon niyang patunayan ang sarili, kaya sinabi niyang babalik siya na may mas marami pang kahoy. Makalipas ang ilang sandali, pumunta siya sa Adventurers Guild at napansin niyang puro fairy wood ang nasa listahan ng mga gawain. Tinanggap niya ang trabaho at pinapante siya ng guild mistress sa leader ng pangungulekta ng kahoy para sa mga tagubilin. Nang makita ng instruktor na si Wodka ang kanyang ID, sinabi nitong hirap na hirap silang matugunan ng pangangailangan ng bayan na 5 toneladang kahoy araw-araw. Idinagdag pa nito na ang kanilang lugar lamang ang nakakaranas ng blizzard at ang nayon na nadaanan ni Yuji ay matagal nang abandonado. Naisip ni Yuji na may kakaiba rito kaya agad siyang nagsimulang magtrabaho. Kahit minamaliit siya ni Wodka, pinutol ni Yuji ang mga puno sa isang iglap gamit ang isang slash, sa kanya agad itong ginawang mga troso at inayos sa isang bunten. Tumulong ang kanyang mga slime sa pagpapatuyo ng mga ito, at hindi makapaniwala si Wodka sa kanyang ginawa. Sa pagtatapos ng araw, nakagawa si Yuji ng sapat na kahoy para tumagal ng ilang araw ang buong bayan, ngunit hindi pa siya nakontento kaya nagpatuloy siya sa pagputol hanggang halos lahat ng puno sa kagubatan ay naging troso. Dahil dito, kumita siya ng malaki mula sa guild at nakapagpahinga pa sa isang komportableng silid. Kinabukasan, bumalik siya sa restaurant at binigyan ng panibagong pagkain. Sa sarap nito, tila lumulutang siya sa ulap, ngunit sinabi ng chef na hindi pa rin iyon ang kanilang pinakamahusay na putahe. Ipinaliwanag ni Lily na ang riccia herb na kailangan para sa kanilang pinakamagandang ulam ay kinakain ng mga halimaw, at hindi sila makakapagluto nito hanggat hindi nauubos ang mga ito. Nang marinig yon, agad na umalis si Yuji upang lipulin ang lahat ng halimaw. Pinakilos niya ang kanyang mga slime upang maghanap sa kagubatan, at nang makakita sila ng isang monster boar, agad niya itong sinunog gamit ang isang spell. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang misteryosong bato, at nang lapitan niya ito, sinabi ng Dryad na may kakaibang mahika itong taglay. Nang hawakan ni Yuji ang bato, napansin nilang sumisip-sip ito ng kanyang kapangyarihan, at napagtanto niyang ito ay gawa ng Dragon's Grace na lumilikha ng mga cursed magic stone. Ipinaliwanag ng Dryad na sinisip-sip ng bato ang mahika sa paligid, kaya naisip ni Yuji na ang pagkawala ng mahika ang dahilan ng blizzard. Upang matigil ito, naglabas siya ng anti-magic barrier at tinanggal ang sumpa sa bato na agad naging ordinaryong bato. Sa loob ng ilang oras, nakapaglinis siya ng mahigit 100 ganitong magic stone sa buong kagubatan at minarkahan ang mga lugar gamit ang kanyang kakayahan sa photography. Pagdating nila sa gitna ng kagubatan, napansin ni Yuji na may malalaking puno na tila sinadyang hindi galawin, at naisip niyang maaaring tinatakpan nito ang isang lihim na pasukan. Inutusan niya ang Dryad na umatras at nang tanungin siya kung ano ang balak niya, sinabi niyang susunugin niya ang lahat ng punong nasa harap nila. Sumang-ayon ang Dryad at sinabi na tama ang kanyang plano. Agad niyang pinakawalan ng Hellfire of Demise na sumabog at nilamon ang buong kagubatan. Sa gitna ng nasunog na lugar, natuklasan nila ang isang lihim na pasukan. Nagpa siya si Yuji na pumasok sa ilalim ng lupa upang alamin kung sino ang kanilang kalaban. Pagpasok niya, natuklasan niya ang isang lihim na lagusan at bumaba siya rito. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang malaking makina at napagtanto niyang nasa loob siya ng isang pabrika. Nang makakita siya ng iba pang mga makina, naisip niyang dito ginagawa ang mga magic stone. Maya-maya, may 2 lalaki na nagmamadaling pumasok at nagtaka kung bakit hindi na gumagana ang mga makina. Inakala nilang nasira ito dahil sa pagsabog sa kagubatan at agad silang umalis upang ipaalam ito sa kanilang pinuno. Nang makarating si Yuji sa isang daanan, napagtanto niyang madali siyang mahuhuli kaya ginamit niya ang monster stealth sa kanyang mga slime upang maging hindi nakikita ang mga ito, at pinatuloy niya ang mga ito mag-isa. Pagbalik niya sa kagubatan, sinabi ng mga slime na natagpuan na nila ang mga lalaki. Gumapang ang mga ito sa makitid na daanan hanggang makarating sa isang saradong bahagi. Doon ay may nakita silang 2 lever, at napagtanto ni Yuji na kailangan itong hilahin ng sabay. Nang gawin ito ng mga slime, bumukas ang pinto. Natagpuan nila ang isang hagdan at napagtanto nilang ito na ang dulo ng pabrika, kaya umakyat sila.
Kasabay nito, nakarating si Yuji sa isang bangin at napansin niyang nasa harapan niya ang lumang kakaibang nayon. Sa loob ng nayon, nakinig ang kanyang mga slime sa usapan ng mga misteryosong lalaki, at napagtanto ni Yuji na ang mga nagpapanggap na residente ay pawang mga kriminal na gumagawa ng magic stone sa ilalim ng lupa. Nang malaman ng pinunong si Javier na nasira ang kanilang curse well dahil sa pagsabog, sinabi nito sa kanyang mga tauhan na kailangan nilang tipunin ang lahat ng magic stone at lisanin ang nayon. Nang mag-alala ang isa sa kanila na baka makita sila, iniutos ni Javier na patayin ang lahat ng saksi dahil wala na ring silbi ang nayon bilang taguan. Nang magsimulang umalis ang mga tauhan, inutusan ni Yuji ang kanyang mga slime na palibutan ang buong nayon upang tiyaking walang inosenteng tao ang nadamay. Ngunit natuklasan nilang wala palang ibang tao roon at ang buong lugar ay pinamumuguran lamang ng grupo ng mga kalaban. Habang pumunta ang mga slime sa silid-aklatan, inutusan ni Yuji ang mga ito na kainin ang lahat ng mga libro, kaya agad nila itong nilamon. Samantala, sa kagubatan, napansin ni Yuji ang dalawang miyembro ng kalaban at ginamitan niya ang mga ito ng magical nets upang pigilan. Ngunit nang malaman nilang nahuli na sila, sumigaw sila at agad na nagpakamatay. Maya-maya, natagpuan ng mga slime ang isang selyadong silid at napagtanto ni Yuji na mahalaga ito, kaya inutusan niya ang mga slime na patayin ang mga kandila sa harap nito gamit ang wind slicer. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at bumungad ang isang silid na pan ng kayamanan. Doon napagtanto ni Yuji na malamang ibinibenta ng mga walang kwentang tauhan ang lahat ng magic stones kapalit ng ginto. Bigla namang dumating ang isang miyembro at nadiskubre na ubos na ang laman ng kanilang treasure room. Habang napagtanto ito ng buong Illuminati, agad din nilang napansin na nawawala na ang presensya ng iba pa nilang kasamahan sa kagubatan. Doon ibinunyag ni Javier na hindi pala meteorite ang Some Iris sa kanilang curse well kundi isang bagong kaaway. Dahil sa takot na mahuli sila, nagtanong ang isa kung bakit hindi pa sila inaatake. Ipinaliwanag ni Javier na malamang napag-alaman ng kalaban na kapag namatay sila, maa-activate ang cleansing flame na kayang sirain ang buong mundo. Ngayon lang ito lubos na naintindihan ni Yuji at napagtanto niyang hindi pala pwedeng basta nalang lipulin ang lahat. Pero si Javier ay may sariling plano. Hinugot niya ang kanyang dagger at sinabi na mas mabuti pang sirain na lang ang mundo. Ang kanyang mga inutil na alagad ay naniwala at sabay-sabay ding naglabas ng kani-kanilang dagger. Habang sumisigaw ng walang kwentang chant tungkol sa paglilinis ng mundo, sinaksak nila ang kanilang sarili. Sa sandaling iyon, nawala ng kontrol ang cleansing flame. Nagsimulang lumindol ang lupa at alam ni Yuji na malapit na itong sumabog. Mabilis niyang pinrotektahan ang kanyang mga slime sa loob ng barrier sphere at inilunsad ang mga ito palabas ng nayon. Agad niyang sinundan ito sa pamamagitan ng pag-activate ng sunod-sunod na anti-magic barriers upang pigilan ang pagsabog. Ngunit biglang sumirit mula sa lupa ang berdeng apoy na nagwasak sa buong nayon at nagsimulang kumain sa kanyang mga barrier. Nang mapagtanto niyang hindi ito kakayanin, naghanap siya ng mas matibay na depensa. Isa-isa ng bomb ibigay ang kanyang mga pader hanggang sa makita niya ang tamang solusyon. Pinagsama-sama niya ang iba't ibang barrier at bumuo ng isang total isolation array. Pag-activate niya ng magic, nabalot ng isang madilim na shield ang apoy ngunit halos tanggihan siya ng malalakas na hangin at mabilis na nauubos ang kanyang MP. Sa kabila nito, lalo pang lumakas ang pagsabog at muntik nang masira kahit ang barrier na iyon ngunit kinaya niyang pigilan ito hanggang sa tuluyang sumabog pataas sa langit at bumuo ng napakalaking ulap kaya naligtas ang mundo. Napansin ni Yuji na negative na ang kanyang MP at napagtanto niyang malapit na siyang mawala ng malay. Kinagabihan, pagbalik nila sa nayon, nakita niyang naghihintay ang mga tao. Nagtaka siya kung bakit gising pa ang lahat kaya sinabi ni Wodka na nakita nila ang napakalakas na pagsabog sa kagubatan at sinabi ni Lily na nag-aalala silang baka tinamaan siya ng meteorite. Sinabi ni Yuji na masaya siyang makitang ligtas ang bayan at sinabi ni Wodka na mukhang ang meteorite ang tumigil sa blizzard. Napansin ni Yuji na unti-unti nang natutunaw ang nagyelong tubig at kinabukasan ay parang tag-init na ang panahon. Inaya siya ni Wodka na mag-almusal dahil balak nilang ipagdiwang ang pagtatapos ng taglamig. Pagpasok niya sa restaurant, nagulat si Yuji dahil siya pala ang guest of honor at sinabi ni Wodka na nagpapasalamat ang buong bayan dahil sa pagbibigay niya ng panggatong noong kasagsagan ng blizzard. Biglang lumapit si Lily at nagpasalamat sa kanya sa pagpatay sa monster boar at dahil doon ay nakapag-ipon sila ng pinakamahusay na Risia herbs. Hindi nagtagal ay ipinaghanda siya ni Lily ng espesyal na pagkain bilang pasasalamat at pagkatikim ni Yuji ay labis siyang nasarapan sa sobrang tindi ng lasa na iyon. Pagkagising niya kinagabihan, nagpa siya si Yuji na basahin ang mga scroll mula sa abandonadong nayon pero naglaho ang mga salita sa harap ng kanyang mga mata. Isang scroll lang ang naiwan at doon niya napagtanto na isa itong listahan ng mga taong target patayin ng grupong Blue Moon of Salvation.
Samantala, sa isang kalapit na lungsod, dalawang asasin ang walang awang pumatay ng maraming tao, at isang lalaki na nagngangalang Yuki ang nakadiskubre na siya ang susunod sa listahan. Makalipas ang ilang araw, sinimulan nilang manmanan si Yuji mula sa bundok, iniisip kung karapat-dapat ba siyang target. Ngunit alam na ni Yuji na may nagmamasid sa kanya dahil nakita na niya ang kanyang pangalan sa scroll. Para maprotektahan si Ricardo, nagpasya siyang umalis agad, at ang babaeng kamukha ni Lily ay nagmungkahi na pumunta siya sa banya. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi nitong doon matatagpuan ang pinakamagandang monster armor sa bayan na bagay sa kanya. Habang patungo si Yuji sa bagong bayan, napansin niyang sinusundan siya ng mga asasin. Nagkunwari siyang isang normal na tamer at nagpahinga, habang si Yuki at ang babaeng si Sona ay patuloy siyang minamanmanan at nagtataka kung may malakas ba siyang kakayahan. Nang iminungkahi ni Yuki na patayin siya habang natutulog, sinabi ni Sona na isa pa lamang siyang posibleng target at papatayin lang nila siya kung mapatunayang banta siya. Naiinis si Yuki dahil pakiramdam niya ay parang nagbabantay lang siya ng bata, ngunit naririnig ni Yuji ang lahat ng kanilang usapan. Gayunpaman, alam niyang kapag pinatay niya ang mga ito ay lalo lamang siyang mapapansin, kaya naisip niyang kumbinsihin sila na isa lang siyang walang kwentang tao. Pagdating niya sa banya, patuloy pa rin siyang minamanmanan ng dalawa, at iniisip ni Sona na baka isa siyang malakas na tamer dahil plano niyang bumili ng armor mula sa pinakamahusay na panday sa bayan. Ngunit nagkunwari si Yuji na wala siyang pera at pinaalis siya sa tindahan na parang kawawang pulubi. Maya-maya, nabangga niya ang isang lalaki sa kalsada at nagmakaawa para sa kanyang buhay bago rin siya itaboy sa isang fruit stall. Dahil dito, inisip ng mga asasin na isa lang siyang mahirap at iminungkahi ni Yuki na tigilan na nila siya, lalo na nang makita nilang umiinom lang siya ng grape juice. Pero hindi pa rin kumbinsido si Sona. Kaya lalo pang ginalingan ni Yuji ang pagpapanggap bilang isang taunang tao para tuluyan na silang tumigil sa pagsunod sa kanya. Kalaunan, pumunta siya sa guild at nag-alok na patayin ang isang rush bull. Nang marinig ito ng mga asasin, inisip ni Yuki na mahina lang siya, pero nais ni Sona na makita siya sa aktwal na laban. Di nagtagal, umakyat si Yuji sa bundok at sinabi sa kanyang mga halimaw na hindi siya gagamit ng offensive magic sa quest. Nagtanong si Proud Wolf kung paano niya ipagtatanggol ang sarili, kaya ipinasa ni Yuji ang buong laban dito. Sa sandaling iyon, isang ball ang sumugod, ngunit mabilis itong naitaboy at napatay agad ng Proud Wolf. Nang maramdaman ng lobo ang sariling lakas, tumindig ang balahibo nito at naghanda sa laban. Naalala ni Yuji ang unang pagkikita nila ilang araw matapos siyang ma-reincarnate nang sinusubukan niyang makalabas sa kagubatan. Lumitaw noon ang Proud Wolf na gutom at handa siyang kainin, ngunit gumamit si Yuji ng magic net para pigilan ito. Nang mapansin niyang tila nalulungkot ang lobo, ginamit niya ang monster telepathy at nalaman na nagmamakaawa ito para sa buhay nito. Dahil dito, pinatawad niya ito at tinanong kung papayag ba itong maging kanyang halimaw, at agad naman itong pumayag. Sa kasalukuyan, nangako ang Proud Wolf na tatalunin ang mga ball at sa isang iglap ay tinapos. Pagkakita nito, napaisip sina Yuki at Sona na siguradong malakas si Yuji dahil nagawa niyang paamuin ang lobo, at naisip ni Sona kung dapat na ba siyang alisin. Desperado si Yuji na kumbinsihin sila na wala siyang kwenta, kaya sinubukan niyang pagalingin ang mga ball para isipin nilang mahina ang atake ng lobo. Ngunit nang muling sumugod ang mga ball, agad silang nilipol ng Proud Wolf at muli silang binuhay ni Yuji. Sa puntong iyon, halatang pagod na ang lobo, at inisip ni Yuki na mas wala pang silbi ang mga pangil nito. Pero pilit na lumaban ng Proud Wolf, kaya pinalakas ni Yuji ang mga ball gamit ang physical boost. Nang maramdaman ng lobo na malalagay siya sa alanganin, napasugod ito sa pagtakbo habang winawasak ng mga ball ang mga batong nasa harapan nila. Napagtanto ni Yuji na malapit ng matalo ang kanyang alaga kaya sinubukan niya itong palakasin, ngunit tumanggi ang Proud Wolf, desididong harapin ang mga ball gamit ang sariling lakas. Nang muling magsalpukan, buong lakas itong sumugod at sa wakas ay napatumba ang mga kalaban. Bigla namang may isang ball na sumugod kay Yuji, kaya agad siyang nagsummon ng espada at hiniwa ito sa isang iglap. Doon niya napagtanto na nabunyag niya ang kanyang tunay na lakas. Nagulat ang mga asasin at nagtaka kung paano siya nakapag-summon ng espada, ngunit inisip na baka tsamba lang iyon at nagpa siya ng umalis. Kinagabihan sa kagubatan, kinausap ni Sona ang kanilang leader gamit ang crystal ball at sinabi na wala namang banta si Yuji sa kanilang grupo at nangakong lilipulin nila ang susunod na target. Ngunit nang mapagtanto ni Yuji na ang tinutukoy nila ay ang paring si Stale na nagbigay sa kanya ng espesyal na dagger para patayin ang dragon, naisip niyang delikado kung pababayaan niya silang umalis. Kaya gumamit siya ng magic at pinalamig ang buong kubo, tuluyang pinatigil ang mga ito.
Kinabukasan, bumalik siya sa armor shop at sinabi na bibili siya ng monster armor, ngunit inakala ng lalaki na wala pa rin siyang pera at muli siyang pinaalis, sinasabing ang master lang ay tumatanggap ng mga malalakas na kliyente. Biglang dumating si Jel at sinigawan ng lalaki, saka sinabi na si Yuji ang pinakamalakas na customer na nakita niya. Ipinaliwanag niya na kahit ang pinakamataas na defense ng kanilang armor ay wala pa sa antas ng lakas ng mga slime ni Yuji. Sinabi rin niya na gagawa siya ng espesyal na armor para sa mga ito, at nang maramdaman niya ang aura nila, ibinunyag niya na ang mga slime ang pinakamalalakas na halimaw sa kasaysayan ng tao. Nang magtanong si Yuji kung may pag-asa ba silang magkaroon ng armor, sinabi ni Jel na kailangan nila ng material mula sa jewel ng Lesser Fire Dragons. Ngunit kahit ganoon, mahirap patayin ang mga ito, lalo na ang mga Blue Dragon, at nangako si Jel na gagawa siya ng espesyal na armor kung makukuha ni Yuji ang kanilang jewel. Bago umalis, nagtanong si Yuji kung may mga ganap na Fire Dragon sa bundok. Sinabi ni Jel na meron, pero napakabihira nilang makita. Dahil dito, naisip ni Yuji na baka mahirapan siyang hanapin ang mga ito kaya nagpasya na lang siyang hanapin ang mga Blue Lesser Dragons. Hindi nagtagal, pumunta siya sa Adventurers Guild at sinabi sa Guild Mistress na kukumpletuhin niya ang lahat ng quest para patayin ang mga dragon sa bundok. Ngunit inakala ng babae na nababaliw na siya sa sobrang pagpapanggap na mahina dahil tila imposible ang mga misyon. Nang sabihin ni Yuji na gagamitin niya ang kanyang magic, ipinaliwanag ng mistress na hindi umepekto ang magic sa Lesser Fire Dragons dahil protektado sila ng kapangyarihan mula sa kanilang jewel. Bukod pa roon, napakakapal ng kanilang kaliskis at hindi kayang hiwain ng espada. Nang magtanong si Yuji kung paano sila papatayin, ipinaliwanag ng guild mistress na binubuhusan sila ng napakaraming tubig dahil likas na mahina ang mga fire dragon at umaasa lang sa init ng bulkan para mabuhay. Dahil dito, naisip ni Yuji na madali lang pala ang mga ito, kaya nagtaka siya kung bakit hindi pa nauubos ang mga dragon. Sinabi ng mistress na mahirap magdala ng tubig paakyat ng bundok at kung kukuha naman sa ilog, kailangan nilang tumawid sa isang piranha-infested river na agad pumapatay sa sinumang magtangkang tumawid. Nang mapagtanto ni Yuji na kaya niyang lipulin ang maraming halimaw ng sabay-sabay, tinanggap niya ang karagdagang quest kahit iniisip ng babae na parang kailangan na siyang ipasuri. Makalipas ang ilang oras, pagdating nila sa bundok, napansin ni Yuji na aktibo pa ang bulkan. Nagtaka siya kung ligtas bang manatili roon, kaya pinapunte niya ang kanyang mga slime para magsiyasat. Di nagtagal, nalaman niyang may nakilala silang kaparehong nilalang. Gamit ang appraisal skill, natuklasan niyang mga red slime ito, ibang uri kumpara sa kanyang mga alaga, kaya agad niya itong pinaamo. Maya-maya, nakarating sila sa ilog na puno ng piranha. Gumamit si Yuji ng slime net para pagsamasamahin ang kanyang mga slime at pinababa ang mga ito sa ilalim ng tubig. Pumasok ang mga slime sa isang butas at nang bumalik, hinahabol sila ng mga piranha. Nagawa nilang mahuli ang isa at hinayla ito ni Yuji paakyat, ngunit winasak ng isda ang lambat at sinubukan siyang salakayin. Ginamitan niya ito ng medium range frost, ngunit nabasag din ito ang yelo at muling sumugod. Nakaiwas si Yuji at tinamaan ito ng fireball hanggang sa maluto ito parang inihaw na tuna. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila papunta sa bundok at agad niyang nakita ang mga Lesser Fire Dragon. Humarap siya sa unang dragon at gumamit ng water cannon na agad itong pinatay. Naglabas ng matinding init ang katawan nito at nahulog ang espesyal na jewel mula rito. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakapatay si Yuji ng maraming dragon at naisip niyang napakadali lang ng mga ito. Bigla niyang napansin ang isang mas malakas na blue dragon at naisip na ito ang mas magandang target. Gamit ang thought communication, inutusan niya ang kanyang mga slime na palibutan ito at sabay-sabay gumamit ng water cannon upang lunurin ang halimaw. Ngunit nakaligtas pa rin ito, kaya napagtanto ni Yuji na kailangan niyang gumamit ng ibang magic. Agad niya itong pinatamaan ng medium range frost, ngunit nabasag ng dragon ang yelo. Dahil dito, pinalakas pa niya ang kanyang atake. Pinapwesto niya ang kanyang mga slime sa harap ng dragon at muling gumamit ng medium range frost, ngunit pinarami ang epekto. Sa isang iglap, nabalot ng napakalaking yelo ang halimaw at nang matuno ito, patay na ang dragon. Nahulog ang espesyal na jewel mula sa katawan nito at napagtanto ni Yuji na perpekto ito para gawing armor. Pagbalik niya sa guild, isinumite niya ang lahat ng quest at sinabi na napatay na niya ang lahat ng Lesser Fire Dragon sa bundok pati na rin ang piranha. Para patunayan ang kanyang kakayahan, ipinaliwanag niya na nilinlang niya ang isda upang umakyat sa ibabaw bago ito patayin. Dahil dito, inisip ng mistress na tila isa siyang demigod. Kinagabihan, bumalik si Yuji sa pandayan at ipinakita ang jewel mula sa Blue Lesser Fire Dragon. Nang makita ito ni Jel, napagtanto niyang mas malakas pa si Yuji kaysa sa inaakala niya. Tinanong ni Yuji kung maaari ba siyang gawa ng armor para sa Proud Wolf at sumang-ayon si Jel.
Pagkatapos, naglabas pa si Yuji ng isa pang Blue Jewel para naman sa kanyang mga slime, kaya nagtaka ang mga tao kung paano niya nagawang patayin ang dalawang Blue Lesser Fire Dragon. Biglang inilabas ng kanyang mga slime ang lahat ng jewel mula sa iba pang dragon, at doon napagtanto ni Gel na siguradong hindi ordinaryong tao si Yuji. Kinabukasan, natapos agad ni Gel ang armor para kay Proud Wolf at sa mga slime. Para subukan ng upgrade, pinatakbo ni Proud Wolf ang buong kabundukan at mas mabilis pa ito kaysa sa hangin. Nang turn na ng mga slime, nagpakawala ang mga ito sa paggalaw at halos hindi na makita sa bilis. Para subukan ng tunay na lakas ng armor, pinalakas pa ni Yuji ang kanilang kakayahan gamit ang magic, pinabilis sila hanggang halos umabot sa bilis ng liwanag. Nang imungkahi ni Gel na subukan ang kanilang attack power, gumamit si Yuji ng medium range frost sa bundok at sa isang iglap ay nabalot ng yelo ang buong paligid. Nagulat si Gel at nagtaka kung paano naging ganoon kalakas si Yuji. Pagbalik nila sa shop, ipinaliwanag ni Gel na limitado lang ang kayang tiisin na magic ng Blue Jewel at masisira ito kung sosobra ang paggamit. Nang magtanong si Yuji kung may mas malakas na jewel, sinabi ni Gel na ang tanging makakayanan ng buong kapangyarihan niya ay ang jewel ng Fire Dragon, ngunit halos imposibleng makuha ito. Ipinaliwanag niya na ang Fire Dragon ay naninirahan sa loob ng bulkan at bihirang lumabas. Habang iniisip ito ni Yuji sa kanyang silid, napaisip siya kung sasabog ba ang bulkan kapag napatay niya ang Fire Dragon, kaya muntik na niyang talikuran ang plano. Ngunit bigla niyang napansin na daan-daang dragon ang lumitaw sa bundok at naisip niyang malamang may kinalaman dito ang Blue Moon of Salvation. Inutusan niya ang kanyang mga alaga na pumunta sa bulkan at maghanap ng kaina-hinalang tao. Di nagtagal, may namataan silang dalawang lalaki na paakyat ng bundok at nakita ni Yuji na nagsisimula ng pumutok ang bulkan habang lumalabas ang Fire Dragon. Napansin din ng kanyang mga alaga na patungo sa bulkan ang dalawang lalaki. Habang nag-uusap ang mga ito, sinabi ni Juro na paano kung pamalya ang plano, ngunit sinagot siya ng kasama niyang si Fatso na tiyak na magtatagumpay sila dahil may suporta sila mula sa lungsod ng Ordien. Dahil dito, napagtanto ni Yuji na miyembro nga sila ng Blue Moon of Salvation. Agad siyang gumamit ng magical net para hulihin sila, ngunit mabilis ang kanilang reflexes at nakaiwas sila. Dahil dito, napaisip si Yuji na bihasa nga ang mga ito. Inakala naman ng dalawang lalaki na baka bitag lang iyon mula sa bundok kaya nagpatuloy sila. Sinubukan ni Yuji na hulihin sila mula sa likod gamit ang isa pang net, ngunit muli silang nakaiwas at inatake pa ni Juro ang isang invisible slime. Ngunit sa huli, nagawang mahuli ni Yuji ang dalawa mula sa likuran. Nang lumitaw ang mga slime sa harap nila, napagtanto ng dalawang lalaki na bigo ang kanilang plano kaya nilunok nila ang isang tableta upang wakasan ang kanilang buhay. Sa utos ni Yuji, sinuri ng mga slime ang mga dala nilang bar eyes at natuklasan na puno ito ng tubig. Maya-maya, lumitaw si Dryad sa bundok upang tingnan ito at sinabi niyang may halong masamang magic ang tubig na kayang magpagalit sa Fire Dragon. Para masigurong ligtas ang lahat, gumamit si Yuji ng The Spell Curse at nilinis ang tubig. Pagkatapos mawala ang banta, naglaho na rin si Dryad at inakala ni Yuji na tapos na ang problema. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang ungol ng mga dragon at may isang lalaking dumating upang sabihan si Yuji na umalis na sa bayan bago magsimulang umulan. Sa sandaling iyon, bumuhos ang ulan at lalo pang nagalit ang Fire Dragon. Nang mapagtanto ni Yuji na may mali, naalala niya ang sinabi ng lalaki na tuwing nagigising ang Fire Dragon habang umuulan, nagdudulot ito ng matinding kaguluhan. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumipad ang dragon papunta sa bayan upang muling ulitin ang trahedya. Habang nagsisimulang lumikas ang mga tao, dumating ang Fire Dragon sa ilog. Inisip ni Yuji na baka matakot itong tumawid, ngunit dahil sa matinding init ng katawan nito, agad nitong pinatay ang lahat ng isda sa tubig. Doon napagtanto ni Yuji na walang makakapigil sa halimaw na ito. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi siya mismo ang tumalo sa dragon. Lumitaw si Proud Wolf sa harap ng Fire Dragon habang gumamit si Yuji ng medium range frost upang i-freeze ang paa nito, ngunit agad itong nakawala. Sinubukan niyang i-freeze ang ulo nito pero muli itong nabasag. Nag-ipon ng lakas ang dragon at naghanda ng isang malakas na atake, ngunit sinalag ito ni Yuji gamit ang isa pang medium range frost. Habang papalapit ang dragon sa isa pang ilog, nakita ni Yuji ang pagkakataon. Bigla niyang pinuno ng tubig ang isang malaking barrier at nang ito'y pumutok, inanad ng malakas na agos ang dragon. Ibinunyag niya na matagal na niya itong inihanda bilang backup plan. Ngunit muling lumitaw ang dragon at nagpakawala ng mapaminsalang atake sa kanyang mga alaga at na agad naman niyang naprotektahan gamit ang barrier. Habang naghahanda ang dragon ng mas malakas pang atake na kayang magwasak ng buong bayan, ginamit ni Yuji ang Permafrost Curse.
Sa isang iglap, naglabas siya ng napakalakas na ice attack na tumapat sa apoy ng dragon, tuluyang dinaig ito at nagyelo ang buong katawan ng halimaw bago ito nadodge. Pagkatapos nito, tumigil ang ulan at napansin ni Yuji ang napakalaking jewel ng Fire Dragon. Ipinakita rin ng mga slime ang kakaibang makina na nakuha nila sa bundok. Kinagabihan, bumalik si Yuji sa pandayan at sinabi kay Jel na nakakuha siya ng bihirang jewel mula sa isang dragon. Nang makita ito ni Jel, napagtanto niyang galing ito sa Fire Dragon at nangakong gagawa siya ng espesyal na armor. Sa guild, nagtanong si Yuji sa mistress kung nakapunta na ba siya sa Arian, at sinabi nitong oo, at ito raw ang paboritong puntahan ng mga adventurer na umiiwas sa pagbabayad ng buwis. Biglang inilabas ng slime ang makina at nagtanong si Yuji kung ano ito. Ipinaliwanag ng mistress na isa itong artificial rain machine ng guild na ginagamit tuwing tagtuyot para magpaulan, at karaniwan ay may ganito ang bawat bayan. Ngunit napansin nilang Burado ang pangalan sa makina. Naalala ni Yuji ang sinabi ng mga kalaban at napaisip kung bakit nila gustong sirain ang bayan at ninais niyang tuluyan na silang mapigilan. Kinabukasan, nang kunin ni Yuji ang kanyang armor, tinanong siya ni Jel sa kanyang pangalan, ngunit pabiro niyang sinagot ito ng hindi maayos. Pagdating niya sa Adventurers Guild, napansin niyang may nagmamasid sa kanya at nagtaka ang mga ito kung bakit hindi siya kumukuha ng bagong quest. Nang pumasok sila sa isang pribadong silid, nalaman ni Yuji na miyembro sila ng Blue Moon of Salvation at balak siyang patayin dahil itinuturing nila siyang banta. Ngunit nag-aalangan sila dahil baka mabunyag ang kanilang lihim na grupo at masira ang kanilang planong sirain ang mundo. Sa sandaling iyon, dumating ang paring si Stale kasama ang kanyang kasama sa harap ni Yuji. Nagtaka siya kung paano siya natunton at nang magsimula silang mag-usap sa loob ng simbahan, sinabi ni Father Stale na dinala siya roon ng isang pangitain at matagal na niyang nais makita muli si Yuji. Habang iniisip ni Yuji kung bakit siya gustong patayin ng mga miyembro ng Blue Moon of Salvation, nagpa siya si Father Stale na ikwento ang kanyang nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas, siya ang pinuno ng Blue Moon Church, isang kilalang grupo na naghahangad maghayganti para sa kanilang mga nasawing kasamahan sa iba't ibang lungsod. Habang tumatagal, lumaki ang kanilang samahan at dumami ang mga tagasunod. Ang leader ng Blue Moon of Salvation ay dati niyang alagad at noong una ay inakala niyang masyado lang itong masigasig. Ngunit kalaunan, napagtanto niyang si Walter ay nilamon na ng sariling ambisyon at lihim na bumuo ng sarili niyang grupo. Isang araw, nakatanggap si Father Stale ng babala mula sa Diyos na sirain ang Blue Moon Church, ngunit hindi niya ito sinunod dahil natakot siyang mawala ang kanyang mga kasama. Ilang araw lang ang lumipas, pinaslang ang lahat ng miyembro ng simbahan at siya lamang ang nakaligtas. Ibinunyag niya na si Walter mismo ang namuno sa pag-ataking iyon upang maaga ang kapangyarihan. Matapos masira ang simbahan, nilinlang ni Walter ang kanyang mga tagasunod at pinaniwala silang kailangang linisin ang mundo, at dito nabuo ang lihim na grupong Blue Moon of Salvation. Inamin ni Father Stale na may kasalanan siya sa lahat ng nangyari at dumating siya upang balaan si Yuji bago pa mahuli ang lahat. Ayon sa kanyang bagong pangitain, kailangang wasakin ang Blue Moon of Salvation. Binasa niya ang mensahe bilang patunay na si Walter ay isang liwanag na nadungisan at nagdadala ng kaguluhan sa mundo, at tanging isang emisaryo ng banal ang makakaharap sa kanya. Idinagdag pa niya na ang Dagger of Kethis ang patunay na si Yuji ang tinutukoy na emisaryo. Kinagabihan, habang nasa kanyang silid, nag-isip si Yuji kung paano siya naging emisaryo gayong nakuha lang naman niya ang dagger mula sa pari. Naisip niyang mas mabuting tanungin na lang mismo si Father Stale. Ngunit kinabukasan, pagpunta niya sa simbahan, sinabi sa kanya ng isang lalaki na umalis na ang pari. Kaya nagpa siya si Yuji na hanapin siya at humingi ng tulong sa kanyang mga slime. Di nagtagal, natunto nila ang pari sa loob ng kagubatan. Samantala, sa loob ng gubat, dumating sina Father Stale at ang kanyang kasamang si Johan sa isang lihim na puno. Gumamit siya ng spell sa kadiliman sa harap nila at bumukas ang isang pasukan papasok sa loob. Habang si Yuji naman ay patuloy na nagpaamo ng mas maraming slime, natuklasan niya ang eksaktong lokasyon ng pari sa loob ng puno. Habang papalapit sina Father Stale at Johan sa sinaunang templo, naghanda ang ilang miyembro ng Blue Moon of Salvation upang umatake, ngunit agad silang hinarang ng pari gamit ang anti-magic barrier habang naghahanda rin si Johan sa laban. Sa kabilang banda, narating ni Yuji at ng kanyang mga alaga ang lihim na puno at ginamit niya ang Dispel Curse upang tuluyang alisin ang harang at ilantad ang pasukan. Pagpasok nila, nakita nilang napaslang na ni Father Stale ang lahat ng kalaban at napagtanto ni Yuji na hindi pa rin nawawala ang lakas ng pari. Samantala, tuluyan nang nakarating sina Father Stale at Johan sa loob ng templo at doon nila nakita si Walter. Habang sinasabi ng pari na ang kanyang pangitain ang nagdala sa kanya roon at nais niyang malaman ang kahulugan nito, sinabi ni Walter na yun na ang kanyang katapusan.
Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatake, ngunit agad silang napatras ng pari sa sunod-sunod na atake. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Walter dahil may nakahanda na siyang plano. Bago pa makagalaw si Father's Tale, bigla siyang ginapos ng isang mahiwagang lubid at kinoryente sa isang iglap. Nang matuklasan niya na si Johan ay kabilang sa Blue Moon of Salvation, napagtanto ni Father's Tale na nalinlang siya at nahulog sa bitag. Sa sandaling iyon, sinabi ni Walter na matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong mapatay si Yuji matapos nitong paulit-ulit sirain ang kanyang mga plano para wasakin ang mundo. Ngunit nang mapagtanto nilang mas malakas si Yuji kaysa sa inaakala nila, inisip nilang si Father's Tale ang may kasalanan, at sinisi siya sa pagbibigay ng Dagger of Kethis kay Yuji. Sa kabila nito, patuloy pa ring sinisira ni Yuji ang kanilang mga plano, nahuli pa niya ang ilan sa kanilang pinakamahusay na tauhan at napatay ang Fire Dragon na sana'y sisira sa maraming nayon. Gayunpaman, kumpiyansa si Walter na magtatagumpay na siya ngayon at sinabi niyang gagawa siya ng panibagong mundo. Habang sinasabi ni Father's Tale na handa siyang harapin ang kamatayan, ginaising ni Walter ang kanyang mga tagasunod bilang parang mga zombie spirit, sinasabing isinumpa na silang lahat. Biglang sumabog ang pader at lumitaw si Yuji, sinabing naparoon siya para magtanong sa pari. Dahil natakot na masisira na naman ang kanilang plano, agad siyang inatake ni Johan gamit ang fireball, ngunit sinalag ito ni Yuji gamit ang barrier at pinalaya si Father's Tale gamit ang isang spell. Doon napagtanto ni Walter na si Yuji nga ang emisaryo, kaya ginaising niya ang lahat ng kanyang zombie followers. Habang sumusugod ang mga ito, gumamit si Yuji ng spell at pinasabog ng kanyang mga slime ang mga kalaban gamit ang fireballs. Ginamit ni Walter ang kaguluhan para makatakas papunta sa kanyang lihim na laboratorio. Pagdating doon, umupo siya sa isang makina at ibinunyag na ito ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, pumasok sa kanyang katawan ng Dragon Energy, ngunit agad ding pinasok ni Yuji ang huling zombie sa loob. Habang nakaharap nila siya, tila nagiging isang halimaw si Walter, nagbabago mismo sa harap ng kanilang mga mata. Nang mapagtanto ni Yuji na magiging malaking banta siya, agad niya itong pinasabugan ng fireball, ngunit bumangon ito mula sa apoy at sinubukang durugin siya. Nasagip siya ni Proud Wolf, ngunit agad nagpakawala ng mga pakpak ang halimaw, lumaki ang katawan, at nagkaroon pa ng buntot. Nang maghanda itong umatake, gumamit si Yuji ng anti-magic barrier at naitaboy ang atake. Sa isang iglap, lumitaw ang halimaw sa harap ng barrier, ngunit nang gumanti si Yuji ng fireball, bigla itong nawala at mabilis na gumalaw sa loob ng kuweba. Napagtanto ni Yuji na napakabilis nito. Gayunpaman, hindi siya tumigil at pinakawalan ng kanyang mga slime ang sunod-sunod na fireball, ngunit naiwasan pa rin ng halimaw ang mga ito. Patuloy pa rin ang pag-atake ni Yuji hanggang sa tuluyan itong matamaan ng malakas na bugso ng apoy, ngunit hindi pa rin ito nasaktan. Dahil dito, nag-isip si Yuji ng panibagong paraan. Inihagis niya ang isa sa kanyang slime papunta sa halimaw, at nang subukan itong wasakin ng kalaban, gumamit si Yuji ng anti-magic barrier upang maprotektahan ito. Agad niyang pina-activate ang kanilang armor at pinalakas pa gamit ang physical boost. Sumugod si Proud Wolf ng kasing bilis ng liwanag at agad humarap sa halimaw. Sa pagkakataong iyon, nagpakawala si Yuji ng napakalakas na fireball na tumama rito at nagpatamba sa lupa. Ngunit nakaligtas pa rin ang halimaw at sumipsip ng dragon energy mula sa isang zombie upang muling mag-regenerate. Muli itong sumugod kay Yuji, ngunit pinasabugan niya ito ng isang napakalaking fireball na tuluyang nakaputol sa braso nito. Gayunpaman, sumipsip pa ito ng mas maraming zombie at nagkaroon pa ng dagdag na mga braso. Doon napagtanto ni Yuji na lalo lang itong lumalakas dahil sa dragon energy. Sa kabila nito, patuloy niyang sinunog ang halimaw habang ang kanyang mga slime ay walang tigil sa pagpapakawala ng apoy, ngunit patuloy lang itong nagre-regenerate at sinabing halos imposible na itong patayin. Ngunit nakaisip si Yuji ng bagong plano at bahagyang nakaiwas sa pag-atake habang hinahabol siya ng halimaw, saka siya muling nagpakawala ng fireball kasabay ng kanyang mga slime. Ngunit patuloy pa ring sumisipsip ng mga zombie ang halimaw at nagre-regenerate ang katawan nito. Kaya gumamit si Yuji ng The Spell Curse at ginawang bato ang mga paa nito. Dahil dito, lalo itong nagalit at agad sumugod kay Yuji para tapusin siya, ngunit gumamit siya ng anti-magic barrier at sinalag ang atake. Habang unti-unting nababasag ang barrier, binasag ito ng halimaw sa isang malakas na suntok. Ngunit hindi nagpaawat si Yuji, gumamit siya ng magical net para pigilan ito, at nang magsama-sama ang kanyang mga slime, sunod-sunod siyang nagcast ng mga net hanggang tuluyang magapos ang halimaw. Sa sandaling iyon, handa na siyang tapusin ito, kaya tinawag niya ang Hellfire of Decimation at nilamon ng kalaban sa napakalakas na apoy. Ngunit kahit talo na, naniniwala pa rin si Walter na nagtagumpay ang kanyang plano. Bago siya tuluyang maglaho, tinawag niya ang Divine Emissary na nasa loob ng makina.
Biglang nagising ang makina at sinipsip ang lahat ng magic sa loob ng kuweba, nagliwanag ng matindi. Maya-maya, may panibagong liwanag na bumaba at nagpakita ng isang bagong kalaban na nagpakilalang, Sage. Nang magtanong si Yuji kung sino ito, sinabi ni Father's Tale na ito ang nakita niya sa kanyang pangitain. Ayon sa kanilang alamat, ang Sage ang tunay na emisaryo, ngunit natalo ito ng isang makapangyarihang dragon sa nakaraan nitong buhay. Ngayon, ang plano ni Walter ay buhayin muli ito kapalit ng kanyang sariling buhay, katulad ng ginawa kay Yuji sa spirit summoning ritual. Nang marinig ito, naisip ni Yuji kung ang Sage ba ang Diyos na nagbigay sa kanya ng pangitain, ngunit sinabi ni Father's Tale na isa itong masamang nilalang na dapat agad puksain. Biglang nagpakawala ang Sage ng Hellfire of Decimation, ngunit nakapagtayo agad si Yuji ng barrier. Sa lakas ng apoy, halos mawasak ang buong paligid. Habang umaangat sa himpapawid ang Sage, napagtanto ni Yuji na napakalakas nito at hindi basta-basta kalaban. Nagpasya siyang tapusin ito, kaya pinalakas niya ang kanyang mga alaga. Tumalon si Proud Wolf patungo sa langit habang naglalagay si Yuji ng anti-magic barriers bilang tuntungan upang makalipad ito. Paglapit nila sa Sage, sinubukan ng isang slime na umatake gamit ang fireball, ngunit sinalag ito ng kalaban at gumanti ng Hellfire of Demise. Halos hindi ito naiwasan ng lobo. Habang kumakalat ang mga slime, naglagay si Yuji ng anti-physical barriers bilang suporta sa hangin. Nang mabot nila ang sapat na taas, sabay-sabay nagpakawala ng fireball barrage ang mga slime, ngunit lahat ay hinarang ng Sage. Nang subukan siyang lituhin, naglabas ito ng napakalakas na apoy, ngunit ginawang invisible ni Yuji ang epekto bago ito sumabog. Maya-maya, may slime na sumubok umatake mula sa likod, ngunit muli itong naipagtanggol ng Sage. Napansin ni Yuji na unti-unti nang nauubos ang kanyang MP, habang ang Sage ay tuloy-tuloy lang sa paggamit ng Hellfire nang walang kahirap-hirap. Naisip niya na baka walang hanggan ang magic nito. Kaya inutusan niya ang kanyang mga slime na magtipon sa itaas. Habang lumalapit ang mga ito sa Sage, gumamit si Yuji ng medium range frost at pinalakas pa ang epekto nito. Ngunit agad itong hinarang ng Sage gamit ang barrier bago tuluyang nagyelo. Gayunpaman, nabasag nito ang yelo at nakalaya. Hindi pa rin tumigil ang mga slime at ginamit pa ang mga tipak ng yelo bilang tuntungan upang makalapit muli. Nang sapat na ang distansya, gumamit si Yuji ng isang napakalakas na spell at nagpakawala ng fireball na halos kasing laki ng araw na tuluyang tumama sa Sage at nagpatumba rito. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin ito nasaktan at gumanti ng Hellfire of Decimation na 10 beses na mas malakas kaysa dati. Agad ding gumamit si Yuji ng parehong spell at nagsalpukan ng dalawang naglalakihang apoy, nagliyab na parang apoy ng impyerno hanggang sa tuluyang manaig ang apoy ni Yuji. Ngunit agad na pagtanto ni Yuji na sobra na ang nagamit niyang MP at napansin niyang hindi man lang nasugatan ang Sage. Sa sandaling iyon, itinaas ng Sage ang kanyang kamay at nagbuhos ng lilang liwanag mula sa langit na kumalat sa buong mundo. Kasabay nito, nagising ang mga cursed machine at nagsimulang kumalat ang Dragon's Grace sa ulap hanggang sa bumuhos ang ulan. Dahil sa cursed magic, na-hypnotize ang lahat ng halimaw at napagtanto ni Yuji na nanganganib ang mga bayan. Sa kagubatan, habang may isang halimaw na napatay, napansin ni Gale at ng kanyang mga kasama na nagwawala na ang lahat ng hayop. Nagtaka sila at nagpasya si Gale na bumalik sa bayan. Ngunit habang tumatakbo sila, hinabol sila ng mga halimaw hanggang sa dumating si Yuji at ginamit ang kanyang magic at pinasabog ng kanyang mga slime ang mga ito gamit ang fireballs. Samantala, umakyat ang Sage sa himpapawid at ipinahayag na dati siyang tagapagligtas ng mundo bago siya pinatay ng isang makapangyarihang dragon. Dahil sa kabigwang yon, napuno siya ng pagsisisi at naisip niyang mas mabuti pang wasakin ang buong mundo bago pa muling may lumitaw na ganitong halimaw. Nang marinig ito, napagtanto ni Yuji na ang Sage mismo ang dapat talunin, at naisip niyang siya nga ang dapat maging tagapagligtas. Biglang nagpakawala ang Sage ng Hellfire of Decimation, at napagtanto ni Yuji na hindi magtatagal ang kanyang barrier. Kaya gumanti siya, at nagsalpukan ng kanilang mga apoy na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa kalangitan. Biglang binalaan ng mga slime si Yuji na papunta na sa mga bayan ng napakaraming halimaw, at sa dami ng mga ito ay tiyak na matatalo ang mga tao. Desperado si Yuji na protektahan sila, kaya agad niyang pinasabog ang mga halimaw gamit ang fireballs kahit paubos na ang kanyang MP. Samantala, sinabi ni Dryad sa kanya na naghahanda na ang mga tao sa bayan para lumaban, at si Gale ay pinapalakas ang loob ng mga mandirigma. Sa utos ni Yuji, isang slime ang kumapit kay Gale upang mabigyan sila ng suporta sa magic. Napansin din ni Yuji na ang ibang mga bayan ay naghahanda na rin para sa laban bilang suporta sa kanya. Doon niya napagtanto na nagkamali siya noon sa pag-iisip na wala siyang kailangan kundi sarili niya. Naisip niyang mas magiging maayos sana kung natutunan niyang makipagtulungan.
Kaya nagpasya siyang palakasin ng mga tao gamit ang attack at defense magic. Sa isang iglap, tumaas ang kanilang lakas at nagsimula nilang lipulin ang mga halimaw sa kagubatan. Nang matapos ang banta, nagpasya si Yuji na harapin muli ang Sage. Ngunit sinabi ni Father's Tale na may panibagong pangitain siya, isang banal na paghuhukom mula sa araw at buwan. Hindi ito pinansin ni Yuji at uminom siya ng mana restorative upang maibalik ang kanyang lakas. Agad siyang napalibutan ng liwanag at bumalik ang kanyang MP at HP. Handa na sa laban, gumamit siya ng jump boost at tumalon gamit ang mga physical barrier hanggang maabot ang Sage sa himpapawid. Nang tanungin siya ng Sage kung bakit niya ipinaglalaban ang mundong ito, naalala ni Yuji ang lahat ng kanyang karanasan at sinabi niyang mahal niya ang mundong ito kung ano ito. Dahil hindi siya makumbinsi, naghanda ang Sage na magpakawala ng sunod-sunod na Hellfire of Demise at nagdulot ng mga pagsabog. Ngunit nang subukan nitong gamitin ang Hellfire of Decimation, agad ding gumanti si Yuji at nagsalpukan muli ang kanilang mga apoy na nagdulot ng panibagong serye ng matinding pagsabog. Nang lumitaw sa kanyang system ang Divine Strike, napagtanto ni Yuji na ito ang parehong skill na nagpahina sa dragon, at naisip niyang ito ang tinutukoy na paghuhukom sa pangitain ni Father's Tale. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ng Divine Strike na tumama sa Sage at nagpabagsak dito. Nang mapagtanto niyang maaari pa niya itong gamitin muli, paulit-ulit niyang ipinatawag ang kidlat hanggang unti-unting humina ang Sage. Ngunit kahit ganoon, buhay pa rin ito, kaya hinugot ni Yuji ang kanyang dagger at inutusan ng kanyang mga slime na umatake. Desperado ang Sage na ilabas ang buong lakas nito at naghanda ng napakalalakas na energy blast, ngunit inihagis ni Yuji ang kanyang dagger at sabay ginamit ang Divine Strike. Sa pagsanib ng kanilang kapangyarihan, nabuo ang isang tila eclipse, at napagtanto ni Father's Tale na ito ang katuparan ng kanyang pangitain. Habang papalapit si Yuji gamit ang dagger, pinasabog ng Sage ang lupa upang wasakin ang mundo, ngunit agad silang ikinulong ni Yuji sa mga barrier na 6 na beses na mas matibay kaysa karaniwan. Habang unti-unting nababasag ang mga ito, ginamit niya ang Total Isolation Array at iniangat silang dalawa mula sa lupa. Nagtaka ang Sage kung bakit hindi bomb ibigay ang barrier, ngunit sinabi ni Yuji na wala itong kabuluhan. Sumugod siya at itinarak ang dagger ng malalim sa katawan ng kalaban. Sa pag-activate ng espesyal na magic, nagsimulang mabasag ang katawan ng Sage, at sumabog ang barrier sa isang napakalakas na liwanag. Bumagsak si Yuji mula sa langit na may gininto ang aura. Nang makita ito ng mga tao, inakala nilang isa siyang anghel, ngunit agad siyang nawalan ng lakas at bumagsak. Mabuti na lang at nailigtas siya ng kanyang barrier spell mula sa matinding pinsala. Kinagabihan, habang paalis na siya sa bayan, naisip niya kung ligtas na ba ang lahat. Sinabi ni Dryad na nagdiriwang na ang mga tao matapos talunin ang mga halimaw, at natuwa si Yuji na payapa na muli ang lahat. Kinabukasan sa kabisera, lihim na pinakikinggan ni Yuji ang isa pang grupo ng Blue Moon of Salvation. Ibinunyag ng kanilang leader na malapit nang matapos ang Purifier, isang mas malakas na makina ng Dragon's Grace. Sinabi niyang gamit ito, tuluyan nilang lilipulin ang mundo bilang paraan upang talunin ang Black Dragon of Ruin at linisin ang mundong kanilang itinuturing na marumi. Nang marinig ito ni Yuji sa pamamagitan ng kanyang slime, napaisip siya kung ano ang tunay nilang plano at ninais niyang pigilan ang mga ito. Biglang nagbabala ang kanyang mga slime tungkol sa paparating na halimaw, at isang napakalaking tigre ang lumitaw sa kanyang harapan. Napansin din niyang may iba pang halimaw sa paligid, kaya naisip niya kung magkano ang makukuha niya sa mga ito sa guild. Kinabukasan, pumunta siya sa Adventurers Guild upang kunin ang bounty para sa tigre. Nang makita ito, nagtaka ang guild mistress kung nasaan ang kanyang mga kasama at sinabing imposibleng siya lang ang nakapatay nito. Sinubukan ni Yuji na ipaliwanag na mag-isa niya itong ginawa, ngunit inakala ng babae na baka nauntog siya at nag-iilusyon. Biglang dumating si Lily at sinabi na si Yuji nga ang pumatay sa halimaw. Habang sinusuri ng isang babae ang tigre, napagtanto nito na si Yuji ang maalamat na beast tamer na ayon sa Propacia ay may kakayahang wakasan ang mundo. Sa sandaling iyon, napansin siya ng lahat at kinilala bilang bayani na nagligtas sa mundo. Ngunit si Yuji ay pagod na sa lahat ng atensyon at ninais na lamang na makaalis muli at mamuhay ng tahimik.